Pag-usapan natin po ano ang one-sided relationship. Baka hindi nyo alam, nandito kayo. Meron kayong one-sided relationship sa partner nyo at meron din tinatawag na one-sided friendship kung kaibigan naman. Dito muna tayo sa mga relationship. 8 senyales na nalulugi ka, ikaw hindi sinusuklian yung pag-ibig mo, madalas binabaliwala ka. Pwedeng babae ang lugi, pwede rin siguro minsan lalaki. So, 8 signs. So, tingnan nyo kung meron kayo. Number 1, karamihan ng pag-uusap, ikaw ang nangunguna lagi. Diba? Kung meron mga issue, ikaw lagi, ikaw nagre-reach out, ikaw nag-aayos ng problema, parang lahat ng effort, ikaw nagdadala. Yung isa, parang pa-easy-easy lang. Number 2, sign, yung mga major relationship or family decision, ikaw ang may kargo. Let's say, may problema yung mga bata, may gulo, may issue, ikaw mag-aayos. May gulo sa pamilya, sa pera, sa negosyo, ikaw rin mag-aayos. Major decision, ikaw rin bahala. So, lahat ng stress, lahat ng responsibilidad nasa sayo. Yung isa, parang walang konti lang investment niya. Balugi ka doon. Number 3, pag nag-aaway kayo, you are the first one to apologize. Diba? Lugi-lugi ka na nga eh. Nag-away, diba? Dapat ikaw pa mag-sorry para matapos lang ang usapan. Kung hindi ka niya papatulugin, papahirapan ka niya, iinisin ka niya, isa-silent treatment ka niya. Kaya wala kang choice, ikaw na lang magsosorry para tapos na yung problema. One-sided yun. Number 4 sign na one-sided na relationship, you sacrifice everything to make the other person happy. Ito yung mga martyr, di ba? Talagang ibibigay mo na lahat, pati minsan di ka na nag-aayos, nagtitipid ka na, yung wants mo wala na, yung needs mo sa sarili mo, pati sa pamilya mo, sinasacrifice mo na lahat ng oras mo, nakafocus ka na lang para sa kanya lahat. Diba? Okay naman to, pagmamahal to, pero paano kung puro one-sided lang? Number 5, insecure ka na. Kasi hindi mo na alam ano sitwasyon mo, ano ang ilulugar mo sa relationship. Diba? Pabago-bago siya, gusto ka ba niya? Ayaw ka ba niya? Baka mamaya may iba na siya tinitingnan, ibang partner na hinahanap niya. Diba? Puro ka na doubt, duda ka na sa relationship ninyo. Number 6, sign na one-sided relationship, hindi na kayo makapag-usap ng maayos. Kahit anong usap, wala. Poor communication, either ayaw makipag-usap, ayaw makinig, hindi maintindi, o walang resolution. Pag-usap, wala pa rin. Malungkot pa rin. Number 7, ito, importante ito. Imbalance financial contribution. Yung isa lang ang gumagastos. Yung isa, trabaho ng trabaho. Hindi natutulog para kumita, tustusan ng pag-aaral ng bata. Yung isa, hindi masyadong walang ginagawa, walang contribution. Diba? So, pag yan, talagang one-sided, ikaw lahat nagtatrabaho. And number 8, ikaw na nagbibigay ng excuse. You make excuse for your partner. Pa sinabi, hindi siya makatrabaho kasi masakit yung tuhod niya eh. Hindi siya makatrabaho, paano? Close siya sa nanay niya eh. Hindi siya sanay baka mapagod eh. Kawawa naman, di ba? So, ikaw pa nga nagme-make excuse kasi nga nalulungkot ka eh, di ba? So, maraming dahilan. Bakit one-sided ang relationship? Pwedeng may personality issue yung isa. Baka merong ugali. Baka meron siyang, wala siyang concern sa'yo, wala kayong communication, o baka meron siyang personality problem. Okay? Baka talagang intentional na pinapahirapan ka. Diba? Baka hindi partner ang gusto niya kumuha ng alipin. Pwede rin naman yon. Diba? So, ano impact nito kung nasa one-sided relationship kayo? Ma-stress ka. Hindi ka makakatulog. Baka magkasakit ka pa. Diba? Sobrang stress, mamaya may bukol tumubo, mahina self-esteem mo, hindi ka happy, lagi ka na lang lugi. Diba? So yan ang mga health complications ng one-sided relationship. Ano magagawa natin? Siyempre, pag lugi ka, babae man o lalaki, kailangan i-communicate mo sa partner mo.
na unti-unti, pwede mo baguhin yung behavior mo, medyo mas strong ka konti, di ba? Kung dati nagpapalugi ka, medyo idiin mo yung gusto mo, kung papayag siya unti-unti. At pwede rin naman mag-therapy. Merong mga counseling or couples therapy, di ba? Kasi ayaw naman natin ihinto yung relationship. Pero pag itong 8 signs na to, medyo hindi ito maganda. Okay? So marami nangyayaring ganito. Martyr masyado isa, kawawa yung isa. Punta naman tayo sa one-sided friendship. Ito naman sa magkaibigan. Medyo iba konti ito. May 8 signs din na yung pagiging kaibigan mo, kasi alam nyo, maraming tao ngayon selfish, makasarili, maabuso. So kung kaya nila abusuhin yung kaibigan nila, tingin ko may kilala kayong kaibigan ganito. One-sided friendship naman. Number 1 sign, pag nag-uusap kayo ng kaibigan mo, puro siya ang topic, siya ang bida, ang diskusyon tungkol sa buhay niya, pinuntahan niya, hindi ka nakasali sa usapan. Okay? Number 2, nagsisikreto na siya sa'yo. Okay? Pwedeng meron siya mga tinatago, baka may konti siyang inggit sa'yo, hindi mo lang alam, diba? Baka may sinasabi siya sa likod mo, so medyo may duda ka na. Number 3, one-sided friendship, hindi mo sila maasahan. Pag ikaw gipit, ikaw may kailangan, nawawala sila, busy sila. Pero pag sila ang may kailangan, nandiyan ka. Number 4, medyo mababa ka sa listahan nila. Ibig sabihin, pag ikaw naghahanap ng meeting o plano, wala sila. Medyo asar na siya sa'yo or frustrated na siya sa'yo. Number 5, medyo yung mga sikreto mo, kinakalat niya sa iba. Delikado to. May pagka-traidor to. Ibig sabihin, mabait sa harap mo, pero sinisiraan ka sa likod. Ito, delikado to. Hindi na to sincere. Kala mo lang kaibigan mo, pero hindi lang to one-sided friendship, ha? Baka, one-sided enemy na to. Hindi na natin alam. Kasi yung kaibigan, papunta yan sa inggit, Number 6, paulit-ulit yung ugali nilang ganito. Diba? Lagi kang lugi. Number 7, mas marami nakukuha niya sa'yo kaysa nakukuha mo sa kanya. Palagay natin, lalabas kayo, ikaw lagi nagbabayad. Diba? Ikaw lagi gumagastos, ikaw lagi nag-aayos ng, kung may gagawin, ikaw ang workhorse. Diba? Lugi ka naman. Number 8, one-sided friendship, ginagawa lang nila yung conveniente or convenient sa kanila. Tatawagan ka lang nila pag may kailangan sila, text ka lang nila kung kailangan nila wala silang makausap, wala silang pera, walang transportation, kailangan nila ng pabor. In short, manggagamit lang. Diba? Actually, marami tayong friends. Ito, actually, maganda makita nyo sino yung tunay at hindi tunay. Kung meron kayo 100 friends, konti lang ang tunay dyan. Kasi oras na magipit kayo, may problema, magugulat kayo. Maraming friends mo na tinulungan mo all out, in the end, ni konting tulong, ni hi, ni good luck, parang walang paki. Kahit mawala ka sa mundo, parang walang paki. Paano nagamit ka na nila Oo, siguro meron kang something na kailangan nila noon. So, mas maganda maaga pa, alam mo na yung one-sided friendship, para hindi ka na malugi, sayang ang oras mo sa kanila. How do you test pag tunay ang tao o hindi? Pwede mo i-test na, actually may test ako na pwede mo medyo away-awayin konti. Oo, pag medyo, parang medyo awayin mo siya konti, pag nagalit sa'yo, iba na yun. Sabihin, may tagong galit na yun. Parang konti lang Let's say, meron ka nasabi, nagalit agad sa'yo, may galit na yan. Or humingi ka ng favor, humingi ka ng maliit na tulong. Kung sa maliit na tulong, ayaw ka na tulungan. Paano pa sa malaki? Diba? So, at least maaga pa, maiksi lang buhay natin, sayang ang oras natin sa one-sided friendship. Pwede naman tayo humanap ng ibang friends na mas pagkakatiwalaan mo na susuporta sa'yo. Pero sa one-sided relationship, hindi pwede itigil agad. Kailangan siguro tingnan muna natin kung paano maayos. Sana po nakaliwanag to. Ito yung mga bagong psychology tips natin. Favorite ko yung mga psychology and psychiatry tips para maging masaya at healthy po tayo. God bless.